Alright, naku, inaantok pa si JM. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, ayaw ako palakpakan ni JM. Pero okay lang. Ngayon po ay ikasyam ng Abril, 2025. Araw ng Kagitingan. Naku, kumusta yung mga magigiting, mga matatapang, di ba? Sabi nila, ang mga Batanggenyo daw ay matatapang. Ang mga Batanggenyo daw ay magigigil. Ang mga Batanggenyo raw ay maligalig. Yan, kaya araw ngayon ng Kagitingan. Magandang hapon po. Kaya ako ang kanilang piniling host kahit na ang ganda ng boses ko ngayong hapon. At siyempre, kasama ko po ang mas magandang boses sa akin, ang reyna ng inklunasyon, siyempre, si Ma'am Celia Garcia. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa Ah, inyong lahat. ganda ng boses ko, di ba? Ano say mo? Hmm. Okay, at mamaya on the side ay nandyan si Art, the Action Man, at saka si Cara Neil, the Action Man also. Ayan, ito yung mga mahilig sa PWD IDs. Ang ganda, oo, ang ganda ng kanilang serye sa PWD ID. Talaga namang ibang klase. And sa mga ibang host ng Inklonasyon na napakahuhusay na congratulations sa Team Inklonasyon. Kaya tamang-tama naman ang boses ko parang sino ba sabi ni Direk Ina, Cookie Monster daw. Sabi ko, Cookie Monster na pogi. Yan, di ba? Para masaya, di ba? Okay, so Ma'am Celia, ngayon ay 33 days na lang before Election Day. And of course, we're expecting a guest, of course, sa ating election serye. Dahil sa gusto nating ipakilala sa ating sektor ang mga party lists na at least ay gustong kumatawan sa sektor ng Filipinos with Disabilities, di ba? Pero bago yan, may mga magagandang development. Halimbawa ay ang senior citizen, ang persons with disabilities, ay maaari nang bumoto ng alas 5 ng madaling araw. Bukas na? Oo, bukas na. Alas 5 ng umaga, pwede nang bumoto ang persons with disabilities at senior citizen at yung mga buntis. Ayan. So ito ay para mas magaan sa kanila ang sitwasyon. Tapos, hindi pwedeng pilitin ang isang person with disability na bumoto sa second floor. Bagamat nandun ang kanyang rehistro, ay uobligahin yung nasa second floor na presinto na ibaba yung pangalan ng botante na may kapansanan para sa first floor bumoto nang hindi maging mahirapan yung person with disabilities. So ito yung mga Teka, Kuya Ranel, meron bang paraan para malaman ng mga PWDs in advance kung nasaan ang kanilang mga rehistro? opo, meron pong rehistro ngayon na online. That's number one. Pwede niyong i-check sa online ang inyong pangalan at ang inyong precinct number. Pag nakita ho ninyo na kayo ay nasa second floor at kayo ay Filipino with disability or senior citizen or buntis, pwede nyo pong kausapin na yung inyong election officer sa inyong syudad o bayan na ilipat na kayo sa ground floor. Ngayon, kung hindi nyo magawa yan, pwede rin sa araw ng eleksyon. Punta kayo sa inyong Ito, eskwelahan. Oo, tapos pag nakita yung pangalan, makikita yung pangalan nyo, malalaman naman ng head ng election board kung kayo nasa second floor o kayo nasa ground floor. Pero kung ayaw nyo ng trouble, pumunta na tayo ng maaga sa inyong COMELEC offices para maiayos nyo at wala ng hassle pag sa araw ng butuhan para kayo makaboto. Yun. Kaya hindi ho na, kumbaga wala lang excuse na hindi pwedeng bumoto ang person with disability. Tsaka siguro, gusto ko makiusap sa persons with disabilities kung yung mga ibang walang kapansanan naghihintay ng hahakot. Alam nyo, gawain ng mga politiko yan pag araw ng eleksyon. Pag ikaw hinakot, pag kayo hinakot, automatic may bigay na almusal at saka may bigay na kung ano man. Pero sana tayong mga may kapansanan, wag na tayong magpahakot sa politiko. Hayaan na natin yung walang kapansanang magpahakot. Sila na lang yon. At least man lang dito ipakita natin
na ang persons with disabilities ay hindi mahilig sa hakot at hindi mahilig sa bigay, at ang persons with disabilities hindi pinagbibili ang kanyang boto. Para maiba May naman. tangal. Para maiba naman, 'di ba? Ang mga botanteng may kapansanan, may dangal. Pero kung Yes. tayo, pero kung tayo sasama sa mga pulubing botanteng walang kapansanan, aba, hindi tayo maiiba, hindi tayo maiiba sa kanila, at mas masakit ang latay sa atin. Tamo yan si DJ Ronnie, bulag na nga, nagbebenta pa ng boto. Di ba ang sama-sama naman? Ang sama-sama naman ng ugali ni DJ Ronnie talaga. Bulag na, nagbebenta pa ng boto. Ano pa? Ano pa ang pangit pa ng boses? Ano pa ang dangal na ano pa ang mukha na ihaharap sa sektor, di ba? So, inuulit ko po, subukan nating maiba naman. Huwag tayong sumama sa hinahakot ng mga politiko tuwing araw ng eleksyon. At wag huwag kalilimutan ang inyong voters ID. Yun, voters ID, importante, importante yung voters ID. Yes. Meron bang DJ, kung walang Oh, walang pamasahe, paano makapunta doon sa presinto sa pagboto? maglakad ka. Oo. Imagine alas 5 ng madaling araw, masarap maglakad noon, exercise. Di ba? Kailangan pala manghingi na sila, magpa-reserve na sila ng sasakyan sa kanilang barangay, ano? Oo naman. Alam nyo, ang daming ang sabi nga ho ni Karanil, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Di ba? Ah, Ma'am Sel, kasi yung mga barangay captain, baka may ini-endorso din na politiko eh. Paano yun? Ayos kasi na ano yan. pinayagan ng COMELEC ang mga barangay captains, lahat ng elected officials, yung mga sangguniang barangay, barangay captains, pinayagan ng COMELEC siya na pwede silang mag-engage sa political campaigning. Hindi yung bawal, no, sabi ng COMELEC. Gamitin po natin yung sabi nila, yung discernment. Maging discerning tayo o maging mapanuri tayo at maprinsipyo kahit man lang isang araw sa buhay natin, kada 3 taon. 'Di ba? Para masaya. Paano din i-develop yung discernment, yung may prinsipyo na yan? Hindi naman yun namin nakakain, DJ. Unang-una, pag-aralan natin yung spelling ng discernment, no? Hindi. Tama 'yon, hindi nakakain, pero masarap na mapagkwentuhan ka sa community na yang si Arturo, yan ay kahit ganyan, ay naku, hindi mo yan mauuto. Hindi mo yan madidiktahan ang gusto niyang iboto. O kahit yan ay ganyan, ay alam niya kung sino ang gusto niyang maglingkod para sa kanya. Di ba? Napakasarap sa pakiramdam ng ganun. At saka hindi man ito nakapaglalaman ng sikmura ay nakapagpapabusog naman ng kaluluwa, 'di ba? Oo, yan naman isang araw lang. Di naman tayo mamamatay ng isang araw na hindi tayo kakain, halimbawa. No? At saka, napakasarap maglakad ng taas noo na hindi mo na ibenta o hindi mo ibinenta ang iyong boto. Di ba? So, sa ngayon pa lang ho, 33 days before election, pag-aralan na natin kung ano ang sino ang ating iboboto, at kasi ngayon sa ating party list na lang sa sektor, 'di ba? Ang dami-dami ng bukod sa P3 PWD na nauna sa party list, at while so far isa sa pinaka-successful, no. May mga iba rin na party lists na nagsasabing para daw sila sa sektor, no. 'Di ba, Arturo, may mga art naririnig kang mga ibang party list na para daw sa nagtataguyod sa persons with disabilities? So, tama ka dyan, DJ Ron, no? At sinasamantala nila na para makakuha sila ng boto. Marami nga dyan, dito nga lang, kahit yung party list na sabi ko, munting party list, ano yung munti? Munti, mga batang munti ang kanyang represent pinapa... Arturo, hindi yan. Yun ay one munti party Oh, list. Sa munting lupa Munting yun. lupa. Yan ba One yun? Yung munti yun. mga Munti PDL, sa mga party list. PDL. Hoy, hindi. Oo. Hoy, hindi. Hindi. Sa labas yun, Arturo. Hindi yun sa loob. Ha? PDL eh. Ikaw talaga.
Hindi, alam niyo Juan Monte, yan ay isang party list. Ang first nominee niyan ay si Attorney King Colliantes. Sino Yan yan? ay, Mm. oh, Inggenyo. taga-Tanawan yun, taga-Tanawan. Oo. Yan ay kapatid nung tumatakbong Colliantes din sa 3rd District. Kasi yung dating representative na ina niya na mga yan ay hindi na pwede tapos ng kanyang term. Kaya ang papalit naman ngayon yung Ang anak. anak. Tapos itong sa Juan Monte, bayaw naman itong tumatakbong congressman sa 3rd District. So may iba't ibang Yun. strategiya pala sila, DJ, Ay, no? oo. Para Ay, di oo. sila, I don't know, Yes. ma-qualify ba yan, DJ, na political dynasty? Um, Alam mo yung dynasty, napapag-usapan lang yan pagka kampanya. Oo naman, siyempre. Kung titingnan natin, yun nga ang problema eh. Hanggang ngayon, walang inilalabas ang batas. Ah, walang walang Napasa. walang magsabatas ng dynasty kaya maraming definition ang dynasty, di ba? Walang Ah, mangangahas dahil lahat sila ay nakasawsaw. you're right kasi 80% ng ating mambubutas ay kasali sa dynasty. Kasali sa dynasty. Oo. 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 Pero in fairness naman, 'di ba, diyan sa Kalamba, halimbawa, maano rin 'yan, magkakamag-anak incorporated din sa Laguna, 'di ba? Hmm. Dito sa Batangas. May Papalitan lang. nagpapalitan lang, 'di ba? Hmm. Hmm. Ang aming governor, nakalaban si Ate V, yung kanyang anak, tumatakbong vice governor. Yung isang anak niya, tumatakbong congressman, di ba? So, at in fairness naman, may performance naman, no? Sa Batangas City, halimbawa, hindi makuha yung leadership position kasi nagpapalitan yung mag-asawa, mag-ina, magkapatid, pero ibinoboto ng tao. Bakit? Kasi lahat ay kumbaga ay nakakatikim ng serbisyo galing doon sa pamilya kaya hindi makuha yung posisyon. At saka ang kanilang apelyido di makuha. Kaya kaya ang mga tao Kaya Arturo, di makuha talaga. Sila yun, pa di rin, makuha di talaga. ba? Sila pa rin. Oo. Oo. Well, Kasi May nung kailangan, pag-aaral, may may mga pag-aaral na na pag dinastiya daw, walang masyadong pag-unlad, no, ang isang lugar. Totoo kaya yan, Arturo? sa ibang lugar, oo, totoo, kasi wala nang galawan doon tulad ng, one good example is Las Piñas. Hindi na sila kampanya. Isang pamilya na lang pati dyan sa Las Piñas. Minsan lang nasingitan niya ng Riguera, nasingitan niya ng iba pang kandidato na mayor, Casimiro, pero balik ulit sa Aguilar. At saka kaya yan, sila. Kaya, ang oo. Oo. asenso, sino pa rin ang yumayaman, kundi ang kanilang angkan. Kasi wala na nga kampanya, hindi na nga nangangampanya yung mga yan eh. Pero Eh nanalo kasi pa rin. sabi ng mga taga Las Piñas, wag daw magsisingit dahil mabaho ang singit. Kaya balik sila doon sa bilyar. Okay. Papasok Ayun na na, daw, papasok na si Attorney Guanzon, no? Pwede Sige, na siguro i-introduce, Ma'am Celia. sige, behave muna kayo ha. Kayong Usap dalawa, muna kayong natin ang tatlo. ating Oh, panauhin. Anyway, nasabi na ni Kuya Ron kung sino ang ating distinguished guest today. Siya po ay walang iba kundi si Attorney Rowena Guanzon. Dati, gumraduate po siya sa University of the Philippines with 2 degrees in Economics and College of Law. Tapos po ay noong 1986, siya po ay na-appoint na mayor ng Cadiz Negros Occidental. Noong 2013, na-appoint po siyang commissioner ng Commission on Audit at isa po siyang pinag-agawang profesor ng election law at local government sa University of the Philippines College of Law. At noon pong 2015, siya ay naging commissioner sa Commission on Elections, COMELEC, for a 7-year term lasting until February 2022. Andiyan na ba siya? Sige Andiyan na lang, ba siya? tuloy lang, Ma'am Celia. Siya po ay isang sikat na mambabatas, isang sikat na uh, abogado at wala po siyang inuurungan pagdating sa pagkipaglaban ng prinsipyo at sa
karapatang pangtao ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na daw po ang nauukol sa mga taong may kapansanan. Yan po si Attorney Rowena Guanzon, ang party list first nominee ng ating P3 PWD party list. Okay, so andyan na ba si Attorney Guanzon? Attorney, magandang hapon po. Wala pa DJ pero papasok na. Okay. Madaya talaga si JM pag si Attorney Guanzon pinapalakpakan. Pag nung start ng program ayaw sa akin. Porque maganda boses ko, grabe talaga yan. Hindi ko yan Hindi na daw kailangan DJ palakpakan eh. Parang ano na yan, built-in na yan ang palakpak sa'yo. Kaya relax ka lang. Okay? Hindi ko siya hanap ng boyfriend, promise. Okay, habang hinihintay natin si Attorney Guanzon, talagang painit na ng painit ang ating sitwasyon sa politika at napakaganda dahil may mga development, halimbawa, yung mga discriminatory remarks ay binigyang diin ni Attorney Garcia na dapat hindi ginagawa ng mga kandidato. Very good yan. Mamaya DJ, pag-usapan natin yan. Nandito na si Attorney DJ. Yes, Attorney. Take it away, DJ. Mayong hapon. Mayong hapon, Attorney. DJ, ara na si mayong hapon, Attorney. Sabi nila hindi ka raw umuurong, Attorney Guanzon. Kaya ako kahit medyo malat, hindi rin kita uurungan. Magandang hapon, Attorney Guanzon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Attorney Guanzon po, inyong lingkod, P3 PWD Party List number 8. Uy, maganda yung number mo, 8 ha, di ba? Yeah, 8 diretso. 8 diretso, oo. Okay, Attorney, very briefly po, pakikwento niyo po ulit, paano ho ba nabuo ang P3 PWD at bakit na-associate yung pasyente sa persons with disabilities? Opo. Yung P3 PWD po ay nabuo bago yung 2022 election. Opo. Ang aming presidente at chair ay si Grace Santibanez Inesa, isang polio survivor, matagal na sa PWD advocacy at breast cancer survivor din, pati ang anak niya. Kung titingnan niyo po ang aming board of directors, ito po ay mga qualified, competent at accomplished na mga individual at may sarili-sariling pong mga negosyo at profesyon. Pero nag-unite po kami na kasi nakita namin na wala pong boses sa Kongreso ang mga children with special needs, PWD at yung mga pasyente po na may malubhang sakit. Yung mga pasyente pong may malubhang sakit ay PWD na rin po yan sila. Kagaya may mga cancer, lupus, autoimmune, tsaka may mga leukemia, mga HIV/AIDS po. They are classified as PWD kaya sinama po namin sila sa ating sektor. We are honored to claim that we are a genuine marginalized PWD sector. Sinama namin ang seniors kasi marami na pong seniors na PWD na rin o kaya magiging PWD na rin. Yes. Kaya yung pong iba dyan, sinasabi nila PWD po daw ang sektor nila. Ay PWD pala ang sektor nyo, bakit mga bata yung nagsasalita? Yes. Attorney, yan naman po amin ay 3 years na po kami na even before may kanya-kanya kaming advocacy. Ako po dahil ang pamangkin ko ay severely autistic, yung aming Vice President si Marian Fulio, ang anak niya ay may Down syndrome at epilepsy. Yung second nominee ko po si Dr. Camille Ilagan, nasa spectrum din ang kanyang apo. Kami po ay may mga pamilya talagang may mga kapansanan o ako mismo may kapansanan, may osteoarthritis po ako sa left leg ko kaya hindi ko po ito ma-fold. Ang ano ko lang po na pag sinabi pong genuine sector, we are honored to claim that we are a genuine marginalized PWD sector. Kaya po 3 years ago ay after we won the election with 391,000 votes ay nagsimula po agad ako sa pag-organisa at pag-connect sa mga organized na mga PWD associations at salamat po sa inyong suporta dahil alam ko naman po hindi kayo susuporta sa amin pag hindi po ninyo nakita na sincere naman po kami at talagang marunong kami nitong trabahong panggagawa ng batas.
Okay, attorney, kasama ko po yung tatlong kasama ko sa inklinasyon. Bibigay ko po sa kanila pero dalawang tanong lang po sa akin. Number one, ano po ang nabago sa inyong pananaw sa may kapansanan sa loob ng 3 taon na talagang naramdaman naming lumubog kayo sa sektor ng persons with disabilities? Ito po yung noon, ano lang ako, by feeling, di ba? Na I sympathize. Yes Pero po. sa 3 years ko po, nakita ko talaga yung bawat experience. Lalo na po yung mga bata na may cerebral palsy o hydrocephalus. Lalo na po yung mga hindi makakita pero they aspire and they try to adjust to what society calls normal lives. Baligtarin po natin. It is Yes. society that should adjust to us. They should Yes. accommodate us. So sa Yes. 3 taon ko po na yun, nagiging mas radical ako. Alam niyo naman, radical naman talaga ako as a legal thinker. Pero ngayon sa rights and dignity, equality ng PWD, mas radical na po ako ngayon. Kaya siguro ayaw ko ni Romualdez dahil alam niya na pag ako nakaupo dyan, ay talagang usigin ko mga konsensya nila. Bakit? Kung meron po. Betong century na ito, 21st century na, wala pa tayong mga batas na tama. Opo. Ano bang ginagawa ng Kongreso? At Yun saka po ang late. aking ma-assure sa inyo na Yes po. alam niyo naman wala na akong magulang, wala rin akong mga anak. Ito Yes po. pong profession at mission ko na lang po ang the reason why I wake up in the morning and I Opo. live a purposeful life dahil po sa sektor Yes. natin. At pasalamat po ako sa inyo that dami ko po natutunan sa inyo. At Yes, tinatry ko ma'am. po ang best ko talaga. Pero Opo. alam nyo naman, ito ang sektor na pinakamahirap dalhin. Dahil napaka-analytic. Yung mga ibang tao sasabihin mo na, Attorney Guanzon, sama kami sa'yo, ganyan, galing ka ganyan. Hindi. Yung Oo. PWD, napaka-analytical. I At like saka the ano way you sila, put it, yung ano attorney. sila, they're Oo. very Oo. Magbubisi. sensitive. Pag peki ka, alam nila, since na peki ka. Kaya pasalamat po ako sa inyo at dahil din po sa inyo ay nagbago din po ako. Okay, attorney. Isang tanong po sa akin mga kasama. Unahin ko na po si Ma'am Celia Garcia. Good afternoon, attorney. Ang gusto ko lang pong itanong sa inyo, dahil nagkaroon nga po kayo ng pagkakataon na malublob sa sektor dahil sa inyong hindi kanais-nais na karanasan na naantala ang inyong pag-upo dyan sa ating Kongreso. Ano po sa palagay ninyo ang most burning issue na nais ninyo sana i-address sa sa mga batas na isusulong ninyo kung kayo ay sakaling maupo? Dapat po talaga yung right natin to equality and to live decent lives. Nandiyan na po lahat yan, yung mga right to health, right to our benefits sa services, etc. Ay nandun po sa right natin to live a decent life. And sa equality, and napasok po dyan yung right natin to have reasonable just accommodation by government and by society. Okay. Yan po ang general. Pero doon po sa isa-isahin natin, yung nilagay po namin sa legislative programs namin, nakalagay po sa P3 PWD Komunidad Facebook yan, yung sasabihin ko po ang ilan sa aming mga iniisip na saligang Legislative proposed agenda. bills, Ito yung Yes. pong yung 5% po ng total income ng LGUs ay ilalaan para sa PWD Development Fund, no? Uy. Kasi hingi tayo ng hingi. May 1% sa barangay, pinag-aagawan pa ng mga PWD at At seniors, senior hindi po maganda. citizens. O meron pong Gender and Development Fund na 5% na through the years nagawa naman ng maayos. Ino-audit naman ng COA. Yun po ang panukala ko bilang dating mayor at dating COA commissioner. Magpasa tayo ng batas amending the local government code. Paglagay ng 5% allotted ang IRA, total budget ng LGU at national agencies sa PWD Rights and Development Fund. Hindi pa po nakaisip yung iba dyan ng ganyan. Kaya
I-copyright ko na po yan para hindi na po Hindi kokopyahin ng kopyahin. munti-munti na yan. Okay. So Thank talagang you. nakatutok po specifically for PWD. Hindi na sila hahati kung kani-kanino pa. Hindi po, earmark po yun dapat kagaya sa Gender and Development Fund. Earmark po yan, sama na dyan yung livelihood projects, yung mga scholarship ng mga immediate family, ganyan. Pero doon po sa DepEd, inihingi ko nga po, ang SPED budget ay doblehin lagi every year. Itong year na po, pasalamatan ko personally, kilala ko yung Secretary Angara. Pinasalamatan ko siya kasi noon, lumabas ako sa TV at nag-object ako, bakit zero? Bakit zero ang SPED? Tinawagan ko pa ang budget secretary. Ni-restore po yan ni Senator Angara sa finance sa Senate, saka sila ni Pia Cayetano at ni Loren. Naging half a billion. Ngayon pong year na ito, a little more than 1 billion. Sinabi ko po kay kay Secretary Angara, yung SPED budget na yan, kulang yan. Every year, dapat dinodoble yan. Kasi kulang sa teachers' aids, kulang sa mga educational equipment, ganyan. Yung mga bata ngayon na bulag ay hindi na uso ang braille. Pwede ring mag-braille, pero ang talagang kailangan na ngayon worldwide ay yung technology. Para po ang bata ay nakakabasa using technology by hearing. By hearing, just like the deaf can speak through an app dun sa computer na nakakapagsalita ang deaf. Text to Diba? sign. Pero ma'am, hindi po sign. Pwede pong app. Magsalita sila through app. Pwede po. Meron po kaming constituency na deaf-blind. Sila po hindi nakakarinig, hindi rin po nakakabasa. Kaya importante po sa kanila yung braille. Yun lang po ang kanilang... Kaya nga sinasabi ko, ma'am, pwedeng braille, pwedeng technology. Kasi sa ibang bansa, lahat po ng mga batang deaf hindi makapagsalita pero nakakarinig naman, ay may mga notebook na po. So in other words, technology is advancing and we should make use of it sa ating may mga kapansanan. Ang hirap po dahil SPED budget, magkano ba naman yung 1 billion? And that's nothing compared to the confidential fund of the president, which is what, 30 billion? Hindi natin alam saan napupunta. So, yan po ang inyong congresswoman. Importante po yun sa pag-upo namin na nandiyan kami sa budget. Sa paggawa ng budget. Kaya po tayo walang-wala kasi wala akong nagdidepensa sa ating sektor sa budget. Yes po. Amen to that, Congresswoman Guanzon. Another question from Art Letim. Art? Yes, magandang hapon po, Attorney Guanzon. Nag-meet up po tayo. Opo. Your question, sir. Question ko po, may sasama niyo po kayo sa plataforma niyo yung pagpasa ng batas ng mga audio-described movies sa Philippine cinema. Kung di man madagdagan pa pati sa Philippine TV. Yun po yung nakakatulong po sa mga bulag na makapanood po ng pelikula na meron pong audio description. Kasi po maganda po yun kung magiging mandato sa mga movie theaters at saka movie industry ay meron po audio description. Yan po ang kasalukuyan ginagawa namin pagkampanya ng awareness para sa mga audio described movies sa Philippine cinema, which is ang maganda po yan. Apo, ano ba yan? Wala pa bang batas yan? Wala po, Congress. Kahit nga yung running subtitles, wala ring batas. Kami mga hard of hearing, kailangan namin yun . Ako ngayon, nanonood ako ng sine, hindi na ko na marinig anong sinasabi. So, binabasa ko na lang yung running subtitle . So, dapat i-require lahat ng sinehan na may running subtitle din. Di ba? Gagawin po natin ang batas. Ito po ang gusto namin gawin sa P3 talaga. Ay, pagkatapos lang po ng eleksyon na ito, kagaya po noong nanalo kami pero hindi pinaupo, dive agad, consultation agad. Pero ayoko na po nung consultation na punta ako dito, punta ako doon, nakakapagod naman. Dapat may pre-consultation na mag-meeting na yung kunyari, ganitong sektor, ganito, hard of hearing, ganito, ganyan. At i-collate na po yun, mag-meet po tayo sa isang lugar at doon po tayo mag-workshop buong araw kung ano pong ilalabas nating draft ay dapat magawa ng draft ng mga abogado bago tayo umalis. Kasi mahirap po mag-consultation para sa akin na I'm hyperactive. I have a hyperactivity problem. That's why you think I have a lot of energy, stamina.
because I'm hyperactive. But at the end of the day, I cannot, hindi nga ako makabangon na eh. Okay. Kung walang Planax. So, gagawin po Commercial. natin yan. Makakaya ko yan. Pero, kailangan po talagang systematic na tayo. Hindi po tayo Yes. pwedeng ganito. Kailangan Puro na lang iplano. tayo reklamo. Oh, puro Mm. reklamo. Alam niyo naman ako, reklamo din ako. Pero, gusto ko may solusyon. Kaya, ito na po panahon natin. Kailangan po itodo nyo na kampanya. At ako'y tinatarget ako ni Romualdez para hindi daw ako makaupo. Yung nire-raid na yung mga boto ko pati sa district ko. Try Okay. niya lang yung city ko, try niya lang. Okay Card-bearing po. members ng P3PWD sa Cadiz City ay 23,000 card-bearing. Sa Davao, card-bearing 25,000. Hindi pa natin sila nakukuha kasi marami na silang nakomit doon na mga DDS sa Yes. mga party list nila. Pero pasukin natin ang Davao after. O ngayon pa lang, tawagan nyo sila. Baka sakaling maka 1,000 boto tayo doon. Pasalamat tayo, hindi po ba? Pero can Yes, you ma'am. imagine na kung lahat ay ganyan, magka-card bearing? Kasi hirap na hirap din po ako mag-alat ng mga guarantee letters eh. Kaya ang ginawa ko po ngayon, inuuna ko lang po yung mga bata para wala nang aaway sa akin. Ang tanong, ganyan kayo. Yun pala, hindi naman lahat makakuha. Pambira naman kayo, sir. Pwede ba naman lahat kayo dala 3 milyon ay matulungan namin? Una lang Okay. bata, mauna yung cerebral palsy. Cerebral palsy, Okay. 20,000. Autistic para sa therapy, 10,000. Heart Oo. surgery, 50,000. Oo. Tama po yung ginawa ko kasi yung Little Brave Hearts na 4,000 members ay solid po yung sa P3. Ngayon po, nasa PCMC, merong PCMC P3 Kids. Solid po yun. More than 50 na natulungan doon. Pati Very sa good. National Children's Hospital. Kaya Mm. sabi nila, ano daw na itulong ni Attorney Guanzon? Bakit ko naman, kailangan ko ba yung i-announce sa inyo kung anong natulong ko na? Pambira. Bibilangin ko lang puro kayo dada Bago lang kayong party list Very good, Sa attorney. tanungin niyo ako anong nagawa ko. Ano kayo? Sino ba Correct. kayo? Correct. Sino ba Okay. yung Colliantes na yan? Dynasty yan sino ba yung akay ni Sol na yan? Sino ba Mm. yan sila? Mm. Sabihin mo, tinahamon daw kayo ni Attorney Guanzon, magdebate daw kayo. Yan, tama. Tayuan po ninyo yung plataforma ninyo para sa mga Debate daw kayo PWD. ng Zoom. Dito, live tayo. Ilagay nyo sa TV station daw, live daw. Lahat ng PWD sinasabing PWD sector sila. Hinahamon kayo ni Attorney Guanzon ng debate. Tingnan ko lang kung Maganda alam nyo po yung yan. Universal Maganda Declaration yan. on the Rights of the Disabled Persons. Tingnan ko lang kung kaya niyo ako. Yes, ma'am. Maganda yan. Ronnie, baka pwede natin yung sponsor, ano? yung Yan, kanilang sponsor debate. ng inclination yan. Ang hindi po pupunta, kiss natin. Ayaw nyo pumunta. Ibig sabihin, hindi kayo namin Yes. pagpipilian. Sige po. I-declare Okay. po namin na hindi kayo pagpipilian. Ito lang po ang pipilian. Dalawa lang po, isa lang. Okay. Okay. Thank you, attorney. Karanil, your question, please. Kasi po, noon mabait ako. Oo lang ako ng oo. Sige, Ah. allies naman natin yan pag nanalo sila. Wow. Nek nyo, paano kayo maging allies? Puro kayo kontraktor. Karanil, your Nek question. nyo, puro kayo Kaya, kontraktor Paano kayo magiging Mayong, allies mayong hapon, kumbing, no? Actually, ng mga kagrupo ko dito sa Inclination, no? Parang ayaw ko magtanong, no, kay kumbing, no? Kasi baka alam naman, no, ng grupo na I'm supporting, no, P3 PWD actively. So, nandito ako, no, para suportahan, no, ang P3 PWD. Tama So, po. magiging objective ako kaya medyo laylo muna ako sa inclination, no, sa mga buwan na to kasi I'm actively supporting, no, Kampanya kagid ya? P3PWD. Kampanya kagid? Kampanya kagid? Yeah. Okay, maraming salamat, Karanil. At tama po yung sinabi ni Ma'am Celia, Attorney Guanzon, at kami po ay 100% diyan sa inyong adikain na marinig lahat, no, para magkaalaman sino ba talaga. At sabi ni Attorney Guanzon, hindi siya makakapagtagal ng ganong katagal kasi busy. So Attorney, ano po ang gusto nyong mensahe na ibigay sa sektor ngayon sa pamamagitan po ng inclination? At salamat po na bukas kayo na sa mga darating pang Miyerkules, Miyerkules pa ay magkakaharap-harap po kayo dito. Opo, pwede pa po ako bago mag May 8, pwede pa po akong mag-guest uli.
maganda yung nandyan sila para makakompare ang mga tao eh. Yes. Ito lang po masasabi ko. Ito po ataga ang sektor na kailangan ng boses sa Kongreso. Huwag po tayong mag-compromise na mag-elect tayo ng mga taong di naman natin kilala. At mga wala naman silang pamilyang may kapansanan. Huwag po kayong maniwala dun na sila din po ay may kakayahan o may puso para sa ating sektor. Hindi po totoo yun. Kaya nga yung disability advocates sa Facebook na yan, I'm very disappointed. May araw-araw may nagpo-post ng poster at video ng Juan Munti. Sabi ko, anak ng tinapa. Sige nga ako din. O, inaraw-araw ko rin sila. O, nakita nila na ang P3PWD pala, ay ang dami na palang mga nagawa at advokasya. Yung PhilHealth na yan, the first thing I did, kasama sina Carmen, nag-meeting kami dyan sa OIC. Sabi ko, yung assistive devices, sir. Saka ano ba naman yan, yung sa cancer, 100,000 lang. Oh, akakakulit natin. Ang dami namang tumulong. Siyempre, 1.4 million na ngayon ang programa sa cancer. May assistive devices na. Pero siyempre, kailangan pang mas skandalo muna sila. Di ba? Hindi Yes, na po yes. pwede ang pakeme-keme ngayon nito sa gobyernong ito. Yes. Kailangan po radical tayo. Pasensya na kayo. Iba, ayaw dumumoto sa akin. Baka hindi daw ako makaupo. Pambira naman kayo. Ano ba kayo, Diyos? Alam nyo kung ano mangyayari bukas? Okay. Dapat tingnan nyo kung sinong may kayang gumawa niyan para sa ating sektor. At Hindi po kayo, makakaasa po kayo. You will not be disappointed in me. Dahil ito na po yung buhay ko. Ito na lang ang ano ko sa pamangkin ko every time I see him and hold his hand and try to make him look at me even just for 1 second. Iniisip ko lagi ang future ng mga batang kagaya nitong aking pamangkin. In a society that does not respect, does not give accommodation and respect their right to dignity. Paano na lang mga ito pag patay na kami? Di ba? Hindi With, pwede. pero Kailangan may batas at kailangan may institutional na government services para sa kanila. Pero attorney, dahil nabanggit niyo po yun, with all due respect sa inyo, ano po, kasi talagang kabahagi po ng facts ng ating P3PWD, yung nangyari po noon, yung nakaraan. Pero bahagi yung nakaraan, tapos na yon. So, anong assurance po ninyo na hindi Kasi na, politika yun di ba? Politika opo. yun Yes po. Duterte si Cardema Yes po. Ngayon naman, ang daming Duterte na gusto ako. Nababawasan ko na sila ng boto ngayon. Galing ako sa Hong Kong, mga DDS doon, lalo na mga Bisaya. Abay, P3 lahat yun. Nangihingi na nga ng mga t-shirt Kasi ang dami na nakita nila na, si Atty. Guanzon pala, talagang may integrity. Kung anong sinabi niya noon, ganun pa rin siya ngayon. Sinasabi ko ang tama. Hindi ako sasama sa kanila dahil makapangyarihan sila. Wala po akong kailangan sa kanila. Kailangan ko po manandigan para sa mga taong nangangailangan ng aking pagtigayon at what do you call this? Pagtulong. Pagrepresentation. Yes. Yes. So ang ano ko lang po, yun po kasi merong TRO yun sa Comelec. Pero walang TRO ang House of Reps. Sure, anong ginawa ni Romualdez dahil anti-BBM ako? Hindi niya ako pinaupo. Kahit wala akong TRO, walang TRO ang Congress. Kasi pwede niya naman ako paupuin Di po ba? Yes Kaya po. ngayon po, ang target natin, 2 seats. Para kung may mangyari po sa akin, kung ano man andyan po si Dr. Camille Ilagan. Educator po siya. Ang kanyang advokasya talaga number 1 ay inclusive education. Dahil may apo din po siya na nasa spectrum. At educator po. Presidente, may-ari ng Luansing College sa Rosario at isa sa mga may-ari Yes. ng Rizal College sa Taal. Kaya magkailangan po makakuha tayo ng 800,000 votes para maka 2 seats tayo. At saka, kung wala naman pong Supreme Court na mga order ganyan, wala na po siyang dahilan kung ba't hindi niya ako popuin. Ayaw niya lang sa akin. Bakit? Sino siya? Diyos? Hindi ba may rule of law? Kaya po natin siya hinabla sa Mandamos, si Romualdez. Hindi po ba? Opo. Kasi may ruling ng Supreme Court na hindi na si Commissioner Guanzon ang upo, pero maglalagay ng iba. Si Dr. Ilagan, dinala namin doon. Ayaw pa rin niya kasi daw sa impeachment, baka daw ako ay in favor kay Sara. Pambira ka, hindi na nga akong uupo dyan. Si Dr. Ilagan. Kaya, wag po kayo mag-alala, abogado naman po ako. Importante po, manalo tayo, makaupo tayo, at magawa natin trabaho in 3 years. In 3 years, we will make alliances there.
Sasabihin ko mag-form tayo ng all women's block. All women's block, anong sector natin na gusto tulungan? Sige, PWD, women yan eh. Women, family, di ba? Ganun ang mga plano ko eh. Tsaka lahat ng alliances na gustong tumulong sa PWD ay gagawin natin. Gagawin po natin. Attorney Iguanzon, Congresswoman, maraming salamat po sa oras ninyo. Sabi nyo 30 minutes lang, ayaw po naming abusuhin dahil babalik kayo uli dito. Maraming Babalik salamat po po. ako. Gusto nyo po, after 1 week, ulit tayo. Sabihin nyo sa kanila, hinahamon ko sila, mag-live na sila dito. Ha? Tingnan ko nga, anong kapansanan nyo? Sabi nyo, PWD din kayo? Akin na nga katawan nyo? Magubad kayo, anong kapansanan nyo? May record kayo? At saka hindi Dahil po ako, yun. talaga Sa ako, issue. registered ako sa QC, ha? At Opo. orthopedic ako na PWD. May ano ako sa QC, may barcode ako, ha? May ID kayo, may Tingnan po ID. natin kung ano ilalaban nila sa inyo sa issue. Ay, unang-una nga, ano ba, PWD ba talaga kayo? Anong kapansanan nyo? Di ba? Ba't Ayan yan po naman nyo. sinasabing malapit sa puso nyo kaming mga PWD? Ayan po buhay nyo. nyo, wala naman kayong ginawa para sa PWD. Bigla na lang kayo nagkaroon ng puso. Kasi wala na kayo, term limit na kayo dun sa inyo, kaya gumawa kayo ng party list. Dynasty kayo eh. Hayaan po nyo, Itong attorney, mga at senador, isa pa hahanapin ito natin. mga kaibigan, itong mga senador, senador na kayo, gagawa pa kayong party list, pambira naman kayo. Nagkompetensya pa kayo sa boto. Kompetensya pa kayo sa boto namin ng mga sektor na totoo. Hindi na kayo nahiya. Kung nakikinig ang senador dyan, sasabihin ko ulit, hindi na kayo nahiya. Oo, totoo. Yaman-yaman nyo na, senador na kayo, gagawa pa kayong party list para sa anak nyo. Ba't wala pa mga trabaho yung mga yan? Kailangan Di ba talaga marunong yan kumita sa ibang bagay? Politika na lang. tulungan. Dapat po pumasa tayo ng anti-dynasty law sa party list eh. Yes. Anti-dynasty law lalo na sa Reforma party list. ang party list. Yes po. Reforma dahil pag tayo ay totoong mga marginalized na lang ang nandyan, mas marami pong boto makuha. Pero At ang attorney, boto ay totoong nagsasaalang sa kanyang sektor. Okay. Attorney, honestly speaking, ma'am, ano ho ang pag-asa na mariporma itong party list law natin? Siyempre, hindi. Kasi lahat sila hindi. Gusto ko mag-privilege speech. Ang mga hindi, ayaw nito. Taas nyo po mga kamay nyo. Nakikita nyo naman, Mr. Speaker, talaga po yatang ilan na lang kami dito ang ayaw ng political dynasty. Sa party list lang naman eh. Hindi ko naman sinasabi sa buo muna. Sa party list lamang. Maawa naman kayo. Unti-unti. Ay, alam mo, sasabihin ko sa inyo totoo. Yan, yung mga mayayabang na congressman dyan, nininervyos sila ngayon kasi baka hindi sila iboboto na ng iglesia. Oo. Hindi na sila iboboto dahil nung nagrally na yung iglesia ay minamaliit pa nila ang iglesia ni Cristo. Oo. Pero attorney, sana nga, hindi na sila manalo uli. Attorney, nabanggit nyo yung church support. Bukod po sa Iglesia ni Cristo, kumusta po ang reaksyon ng ibang relihiyon sa P3PWD, ma'am? Alam nyo naman ako, ecumenical ako eh. Di ba? Pina-appoint ako ni President Cory dahil sa recommendation ni Bishop Fortich ng Negros. I was only 27 years old. Malapit po talaga ako sa mga pari at madre. Ngayon lang dito eh. Tapos ko lang ng high hello sa mga madre ng St. Mary's. Pero ang tatay ko po ay Baptist. Kaya mga sa Protestante ay ano din po ako. I have very good relations na mga obispo, mga pastor. And I go to church in both the Protestant and Catholic church. If there are other religions who want to preach to me, I listen. Why? Because I'm a liberal thinker. Yes. I'm a liberal thinker. That is what my parents taught me. To be a leader, you have to be a liberal thinker. And in case of doubt, liberty. In case of doubt, liberty. Ganon po ako. Kaya hindi po pangkaraniwan ang buhay ko dahil po hindi po ako nakaprenda sa ibang tao. Prenda ba? Ano bang prenda, Ranil? Sangla po. Sangla. Hindi nakasanla. Kaya dapat, sir, excited kayo na magiging congresswoman niyo ako kasi welcome kayo. And you can message me anytime. Alam niyo ba, hanggang launa na ako, kakasagot ng mga request.
Kung minsan may psychosocial pa yata ang nagdi-DM sa akin, ayaw ko tigilan, 2:00 na. Sinasagot ko pa rin. Kasi pag hindi ko sinagot, mamaya, kung anong gawin, di ba? So ano po ako? Ayan, kaya ba nila yan, mga ginagawa ko? Hindi nila kaya yan dahil wala sila. They don't have the heart for it. Kaya Ma'am, ang ano ko po, get excited. Let's win this. Let's get yes. 800,000 votes. Ma'am, Let's get 2 tama seats. po. Tamang-tama po yung pagkaimbita namin sa inyo ngayong araw ng magiting dahil kayo po ay isang babaeng kilala Tunay sa na magiting. Katapangan. Anak po ako na sundalo. At Yes! tatay ko po ay Walang purong. guerrilla at may US Congressional Gold Medal. Dahil guerrilla po si Judge Sixto Guanzon. Binayoneta, binugbog, kinarsil ng mga Hapon, tumakas, lumaban uli. Naging summa cum laude sa Silliman University. Kaya binigyan po ng US Congressional Medal. I am Yes! honored to proud to say I am a daughter of a soldier who Yeah. who fought and served our country. Salamat po. Sa araw Maraming ng salamat, Yes! attorney. Salamat po, Maraming attorney Attorney Guanzon. Rowena Guanzon po ng P3PWD Party List number 8 sa Number Balota. 8, 88. Okay. Salamat sa intonasyon. Salamat po, ma'am. Salamat po. Salamat. Hanggang sa susunod, ma'am. Yes, of course. Always. DJ, no, mga See you kasama, again baka next pwede week. tayo baka magpa-picture muna tayo, no? sige. Ma'am, ano daw, Attorney photo Guanzon, ops daw. siya umalis. Oh, picture. JM, Picture picture, JM, picture. Picture. Okay, JM, okay na? JM, okay na ba, JM? Ready daw, Nakapicture na? ready. Okay? Finish? Okay na. Okay na? Yeah. Okay, attorney, thank you very much. Okay, Ranil. Salamat kita, Ranil. Okay. Salamat po. Salamat Okay, po. yan po si Attorney Bing Guanzon, ang number 1 nominee ng P3 PWD number 8 sa Balota. Ayan, ha. Mukhang swerte yung 8, no? Maraming sinasabi, swerte daw yung 8, Ma'am Celia, di ba? Oo. Infinity kasi yan. Oh. Ayan, tama si Ma'am Celia, infinity kasi. Diba? Diretso. So ibalik natin dun sa naging karanasan ni Attorney Guanzon, ni Kong Guanzon, ano. Sa totoo lang, humahanga din ako sa kanya kasi hindi siya nagsawa. Ang dami niyang tinulungan, totoo yun, naobserbahan naman natin yung kanyang mga Facebook, yung kanyang mga messenger groups, ano. Talagang talagang hindi siya nagsawa, doon pa rin siya sa kanyang natuto. At natuto siya. Talaga. Oo, natuto. Parang blessed guys na hindi siya nakaupo dahil nung nalublob siya sa sektor, nakita niya ang pangangailangan. Oo. Tinanggap niya talaga yung sitwasyon lang noon, tapos na ngayon, natuto na siya kung ano ba talaga yung tunay na sektor. Tama. Sabi nga niya, puro tayo reklamo, puro analysis, wala naman nagtatrabaho. Very good yun, totoo yun. Ayun. Pero alam nyo, kaya nandito ang inklinasyon. Para doon sa sinabi ni Atty. Guanzon, na dapat marinig ang mga panig, yung lahat. Pagharapin natin talaga, napakaganda nung... Maganda yan, magandang proyekto yan. Kailan kaya natin pwedeng ma-schedule yan, ano? Well, nakikinig si Director. Natin. We have to, talagang ilatag natin yan sa lahat ng sektor. Nakikinig si Director Ina. Meron pa tayong 2-3 Miyerkules, ha? Pwede siguro i-target natin first Wednesday of May. Yes. Gawin natin yung invitation, siguro kahit 1 oras at kalahati tayo. Extended, para lang magkaroon ng harapan ng partidong para sa Pilipinong may kapansanan. Tama. Gawin natin DJ, no, yung mga nagki-claim, no, na magre-represent, no, ng sector ng persons with disabilities, no, pakinggan natin sila, no, para nagiging objective tayo na bukas ang inclination para sa iba't ibang party list, di ba? Yes, tama yun, agree. Yung binanggit nga niya party list dito, pwede natin kausapin para kanyang magkaroon sila ng atin. Nag-uusapan na namin ni Ronel kanina. Okay, kasi pagka tayo hindi natin pinagbigyan lahat ng partido at hindi natin binigyan ng forum, para ano pa ang inklinasyon?
Nasasabi natin boses tayo ng may kapansanan. Dapat marinig lahat para wala tayong sinasala, di ba? At saka Hindi hindi, ito Correct. na ang pagkakataon dahil itong mga partidong ito, they are claiming na sila ang nakatutok talaga para sa sektor. Pero tingnan nga natin, magharapan nga sila na magkalabasan ng katotohanan. So Pero so hindi, alam ko, sabi so nga na, alam mo, oh. prenda si Attorney Guanzon, pero iba dito sa case, nakaprenda talaga yan. Nakasal. So Kaya anyway, basta walang mga ganong comments, ang sinasabi lang natin is bukas ang inklinasyon dapat sa lahat ng panig. Kaya Yes. nananawagan tayo kay Director Ina, ayusin niya first Wednesday of May, tanging pagkakataon ng inklinasyon na ipaparinig natin lahat ang mga party list na nagsasabing sila ay para sa may kapansanan. Yan. yes. Baka maganda Yes. 2 oras. Hindi, sa Kaya, oras. so sino-sino yon? P3, PWD, Akay, Nisol, Aragones, yung Juan Munti, party list. Juan Munti party No? list. Yes, oo. Sige. Meron pang isa, yung kay dating Braganza ba yun? Yung sa kaibigan mo, Art, di ba? Siya din yung nag-propose yan eh. Yung action dapat Si party. Kulang Caster. Oh, Sige. well, ayun, yung action Sige. dapat. Yun, Oo. action. Yan. Ako magi-invite kay Juan Munti. Sa akin na si Juan Munti. Action na si Akay. Yun. Okay, si Akay. Tapos si Meron Karanil. naman tayong kontak kay di ba? Yung number 1 nominee nila si dating congressman ba yon or Governor Nani Braganza, di ba? Yan yung kay Okay. Sige, basta ang importante, ang importante makumbinsin natin si Director Ina na ayusin to para sa sektor ng Pilipinong may kapansanan. Napakagandang serbisyo, napakagiting na serbisyo ng inklinasyon kung mapapagharap-harap natin itong mga kandidatong ito. Yes, oo. Very rare opportunity yan. Yes. Parang tanong ng bayan parang ganun. Yes, parang presidential debate yan. Oo. So, siguro gagawa ng rules si Miss Michi para at least orderly ang ating forum. Oo. Bahala si Miss Michi sa flow, 'di ba, ng ating rules. Kung tapos kung sino ang moderator, mga gano'n, para maging maayos at successful ang ating debate, ang harapan. Huwag natin tawagin debate para maging confrontational. Harapan ng bayan, di ba? Yes. Yeah. Oo. Okay, so sa nalalabing minuto ng inklinasyon, pag-usapan natin ang araw ng kagitingan, no? Of course, maraming mga sundalong may kapansanan na dahil sa kanilang katapangan ay nagkaroon sila ng kapansanan, no? Pero basically, ano ba sa inyo ang araw ng kagitingan? Dapat ba itong i-celebrate? Simulan natin kay Karanil. Karanil, dapat bang pahalagahan pa ng kabataan ng kasalukuyang henerasyon itong araw ng kagitingan? Dapat talaga DJ Ron at ating mga kasama. Pero 'di ba may sinasabi na ang taong hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang patutunguhan. Yun. So sa akin tinitingnan ko rin 'to mga kasama na dapat balikan natin ang ating kasaysayan para bigyan natin ng kahalagahan, ma-appreciate natin ang pagbigay ng buhay, ang pagsasakripisyo ng ating mga ninuno at mga bayani. Kaya napakahalaga ang pagdiriwang ng National Heroes Day. At naway makita ng lahat ang importansya nito at maipaglaban natin ang ating karapatan. Di ba isang mahalagang tinatanong din, kanino ba ang West Philippine Sea? Yung pagsuporta ng claim natin sa West Philippine Sea ay pagpapakita kung gaano tayo kapatriotic or nationalistic. So yun lang, sana makita ng karamihan ng lahat ng mga Pilipino ang kahalagahan ng National Heroes Day dahil lahat tayo meron tayo sa ating sarili
ng tinatawag natin na pagmamahal sa bayan. Let's take this opportunity to become heroes, no? The present day heroes. Maraming salamat, DJ Ron. Thank you very much, Art. Ano sa iyo ang araw ng kagitingan? Para sa akin, maraming salamat. Para sa akin, ay pag gumita sa mga magigiting natin na nagtanggol sa ating inang bayan. Katulad na lang si Apolinary Mabini, the Sublime Pariliti. Kahit hindi po siya sundalo, pero isa po siyang nakikipaglaban sa paglaya ng ating bayan. Kahit po siya may kapansanan. So doon po tayo dapat, parati nating gugunitain itong araw na to, upang sa ganun, malaman ng kabataan kung paano nila natatamasa yung kasilimlan ng bayan, yung peace, katahimikan at walang giyera dahil sa ating mga magiting sundalo at yung mga magigiting na tumulong sa paglaya ng ating bayan sa mga dayuhan. So para malaman nila na itong pinaghirapan at kinamatay nila, napahirapan na nagtago, nakipaglaban, na makita nila na ito po natatamasa na ng mga bagong henerasyon ang kalayaan natin at ang ating sovereignty na soberanya at saka yung ating freedom na magsalita, maghayag. Kaya po, dapat lang taon-taon natin gugunitain itong araw ng kagitingan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Papa Art. At syempre, ang ina ng inklinasyon ang pinaka maedad sa atin, no? Napakaganda ng wisdom ni Ma'am Celia Garcia. Ma'am, ano po sa inyo? Ano ang mensahe mo ngayong araw ng kagitingan sa mga may kapansanang kabataan, sa mga middle age? Paano dapat ipreserba ito at ipagmalaki ng Pilipinong may kapansanan? Gaya na nga ng nasabi ni Art at ni Raniel at ikaw din sa mga naunang mga minuto ng ating broadcast, yung kahalagahan ng ating kalayaan ay hindi makikita, hindi matatamasa at hindi din ma-appreciate ng ating mga kabataan kung hindi tayo hilingon sa ating nakaraan, kung paano ito nakamit. Ano ang pinagdaanan ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay at nagsakripisyo ng napakaraming mga bagay para lang makarating tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Dahil karamihan sa mga kabataan at sa mga iba pang hindi na nakarinig ng mga istorya ng kanilang mga forebears about yung kanilang struggles, ay hindi nila nakikita, hindi nila naiintindihan kung ano ba ang kahalagahan sa ating buhay ng kasarinlan, ng kalayaan. Bakit nagkakaganito tayo sa pakikipaglaban sa mga maliliit na bagay lamang na sa palagay natin ay nagsisimbolo ng ating kalayaan. Unless makita nga natin sa ating history, sa ating kasaysayan, kung ano ang ating pinagdaanan at ano ang kahulugan ng kalayaan sa ating bansa at sa ating buhay, ay hindi natin ito mabibigyan ng karampatang pagpapahalaga at karampatang paggalang upang maging bahagi ng ating buhay ang tinatawag nating pagtatanggol sa ating mga kalayaan, sa ating mga karapatan. Okay, maraming salamat, Ma'am Celia. At sa ating mga kabataan po, alam nyo, yung mga bayani nasa kasaysayan yun, no? Sila ang ating inspirasyon, sila ang ating gagawing sandigan sa pagpapatuloy ng ating buhay dito sa pangkasalukuyan. Pero wag natin silang itatapon. Lalo na yung ating mga kapatid na may kapansanang sundalo na kaya nagkaganon dahil sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Ngayon, mga kabataan, tayong lahat, may tungkulin tayo sa ating sektor, may tungkulin tayo sa ating bayan. Hindi po ako nagbibiro, isa sa pinakamagandang pagpapakita ng kabayanihan ay yung maiba ang ugali ng mga botanteng may kapansanan. Sa araw ng halalan, ipakita natin
na ang nawala lang sa atin ay ang ating paningin, ang ating paa, ang ating tenga, pero hindi nawawala ang karangalan ng isang Pilipinong may kapansanan. At ito ang napakagandang alay natin sa ating mga sundalo, sa ating mga bayani, ang maging bayani sa pangkasalukuyang panahon. Sa ngalan po ng buong pangkat ng inklunasyon, pasensya na ho kayo sa boses ko, pero ito po si DJ Ronnie kasama ang buong pangkat na inklunasyon, nagsasabing inklusyon, inklunasyon, Now now na. na! Salamat po. Salamat po!